Ayan, so baka minsan kasi palagi nating naririnig na yung ginawa ni Jesus sa cross, ayan, pero hindi natin, parang wala na siyang impact sa atin. Though naririnig natin siya palagi, pero hindi na ganun kalakas yung impact sa atin. Kaya po ngayon, sa pag-awit natin, patuloy na makita natin na kung ano ba talaga yung ginawa ni Jesus para sa atin. Makita talaga natin yung kung gaano kagrabe yung pinagdaanan ni Jesus para lang maranasan natin yung kaligtasan natin ngayon. Amen po. Ayan. So ngayon po, patuloy nating i-worship si Jesus sa oras na to and patuloy na isuko natin yung ating buhay sa Kanya. Awitan natin siya ng buong puso. Hallelujah. Sige po, patuloy tayong umawit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, patay nating awitin. Savior alone. Savior alone, carry the cross for all of my shame. He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free. Calvary covers it all. Minsan pa. Savior alone, carry the cross for all of my debt. He paid the cost. Salvation complete. Now forever I'm free. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No power on earth, not even the grave, even the grave can separate us from mercy and grace. He's faithful to save. Oh, His blood never fails. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No one but Jesus. No one but Jesus can make us pure as snow. We stand in your freedom. Calvary covers. Let's worship Jesus. No one. No one but Jesus can make us pure as snow. We stand in
namin na naging simputi kami ng niebe, Panginoon, na nawala na parang walang nangyari, O Lord God, na alis ang aming mga kasalanan, Panginoon, dahil inako mo, Panginoong Jesus, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan, gino-glorify, ina-adore, hallelujah. Pwede ba natin siyang palakpakan, awitan, itaas natin yung mga kamay, sumigaw tayo ng hallelujah. Praise the Lord! Praise Jesus! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, Lord! Hindi po sapat ang aming mga paborit pagsamba sa karapat-dapat na papuri para sa iyo, O God. Hallelujah! Thank you, Jesus. 1,000 praise, O God, belongs to you alone, O God. Hallelujah! Hallelujah, Jesus, Lord. Salamat na ibinigay mo yung buhay mo para sa amin, Panginoon. Kahit kami ay hindi karapat-dapat, O God. Pinagdaanan mo yung krus ng Kalbaryo, Panginoon, para maranasan namin yung kaligtasan mo, Panginoon, para kami i-reconcile sa iyo, O God. Thank you, Lord. Sa oras na to, humingi kami ng kapatawaran, O Lord God, kung kami man ay naging rebelde sa iyo, Panginoon, kung meron sa amin ditong tumalikod sa iyo, Panginoon, patawarin mo kami kung amin na isasawalang bahala ng ginawa mo sa krus, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O God, in Jesus' name. Maging ang aming bansa, Panginoon, ay patawarin mo sa lahat ng aming pagmamock, O Lord, blasphemy, O Lord God, sa pangalan mo, Jesus Christ. Forgive us, O Lord, sa mga nagagawa namin, sa mga hindi namin nagagawa na dapat namin gawin. Patawarin niyo po kami, Oh Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord, dahil na yung blood mong dumanak noon ay effective pa rin hanggang ngayon, O God. Kaya maaari naming maranasan yung forgiveness, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa oras na to, patuloy ka naming wina-welcome, O Holy Spirit. Spirit of Jesus, we welcome you, O Lord. Hallelujah. We welcome you, O God, na mag-move, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming mga puso, Panginoon. Lord, touch every heart, O Lord. Change every heart, O God. In Jesus' name. Ano man pong distraction, Panginoon, ano mang spirit, O God, nandito, deafness, blindness, unbelief, O God, fear. Lord God, we rebuke it in Jesus' name. O God, distraction, O Lord. We rebuke it in Jesus' name. And Holy Spirit, ikaw lang yung spirit ng welcome sa lugaring ito in Jesus' name. Sige po, let's worship the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, we love to worship you. I love to worship you, my Lord, and see your spirit falling power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and see your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power,
Sabay-sabay po nating sabihin sa Panginoon yung kagustuhan nating makaniig siya. So I yearn for you, O Holy Spirit. Hallelujah. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So we yearn for you. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Holy Spirit. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. So let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Minsan pa po, Holy Spirit. Holy Spirit, come in power, change my heart. Yes, Lord. I want to live for you, My God. let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fall in us. Hallelujah, Lord. This is our desire to see you fall in power, O Lord. To see you, O God, na gumagawa ulit ng signs and wonders, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Because we believe, O God, na Ikaw yung Espiritu na kayang gumawa ng mga himala, Panginoon. Ikaw yung Espiritu na kayang magbago ng mga buhay, O Lord God. Ikaw yung Espiritu na kayang magbigay ng pag-asa sa mga panahong tingin namin ay walang pag-asa, Panginoon. Kaya Lord, we are excited to see you move, O God. In Jesus' name, Lord, sa oras na to, tulungan mo pong maniwala yung bawat isa sa amin that you are here. Hallelujah. At ready ka na magbago ng aming mga buhay. Sige po, pwede ba nating sabihin yun sa Panginoon? Holy Spirit, I believe in you. Holy Spirit, I believe that you are powerful. Holy Spirit, I believe na kikilos ka sa buhay ko. Sige po, sabihin natin yun sa oras na to. We believe in you, Holy Spirit. We believe in you, Lord God. We believe that you are here right now. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. At sa kabuuan po ng gawain ito, Lord God, Ikaw lang po yung maitaas at maluwalhati. Ang kapangyarihan mo ang makita. Ang pangalan mo, Jesus, ang maitaas. Ang kalooban mo, Ama, ang mangyari. Salamat, O Lord. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yan tayo po yung maupong lahat. Ayan. Saan ba yung aking Bible? Saan ko ba nilagay? Magandang umaga po sa ating lahat. Mukhang maraming gininaw Maraming gininaw. Ayan, lapit na po tayo dito sa harapan sa mga nasa likod. Ayan, baka mali may dumating pa, di ba? Sa mga nasa online. Sino sa inyo gininaw? Wala pa namang binabahaan, Dapat kaya pa natin magpunta sa church. Pero anyways, wala pong aksidente sa Panginoon. Amen. Oh, parang tulog pa yung iba, tanghali na nga nagising, tulog pa, Bakit ka lapit, bakit gano'n na katabi? Hoy, gising na. Nasa church tayo. Ayan, service na po. Ayan, so tayo po ay nasa second service. Tayo po ay nasa gawain ng prayer and fasting. So sino po sa atin naka-fasting? Amen. Pero sa mga nasa sa mga nasa first service kasi nag-break na yung iba. Syempre kayo ng umaga pa kami naka-fast. So sa inyo I pray na seryosohin po natin yung fasting right now. Bakit ba tayo may fasting? Sino po nakakaalam? Bakit may fasting? Welcome po kay Paul at sa kanyang kasama. Hello! We miss you, Paul! Everybody jump around! Miss you! Sino pa? Sa ating bagong kasal, syempre, wala para natin si Lord.
At marami pang ikakasal sa mga shoutout, kala Marco, yan, sa mga ibang ikakasal pa dyan. Kasi, trip lang ba natin yung schedule na to, Ayan. Para ipag-pray sa sunod na buwan. So sabihin mo sa katabi mo, oy, maging seryoso ka. Hindi na nagsasalita. Iba, bumababa ako dinig. Pero sabi yung katabi, oy, maging seryoso ka. Nakasalalay dito yung next month mo. Oo, kung ikaw matino next month, dito yon nakasalalay sa ating prayer and fasting. Amen po. Kaya I pray na seryosohin natin, talagang manikluhod tayo sa Panginoon na, Lord, gusto namin yung next month na ayon sa kalooban mo. Itigil na natin yung mga araw na wala si Lord. Amen ba? I-take natin yung time na to pray and ask God, to humble before God, na Lord, gusto ka namin kasama sa month of June. Amen po? Amen. So last month, ano po yung topic natin? Tinuro ni Pas J? No to gluttony. So, sino nakakaalam ko anong meaning ng gluttony? Katakawan. So, ibig sabihin yung gluttony po ay nakafocus sa pagkain ng physical na katawan. Siyempre, sino ba yung matakaw? I mean, ano ba yung matakaw sa atin? Yung flesh, yung laman, yung tiyan. Kasi rito kumakalam yung tiyan ngayon. Yan yung matakaw sa atin, yung tiyan. Di naman yung tenga, no? Di naman may paa, di ba? Yung tiyan natin. Pero, alam nyo ba, may bagong tuturo ng Lord sa atin. Sige po, pa-flash yung title. Paibasa po ng sabay-sabay. Removing emotional toxins. Yan meaning, dapat daw pala hindi lang tayo sa physical na katawan nagfa-fasting, pero pati sa emotions. Yung emotion din pala, dapat pinagfa-fast. Paano po yan pa paano po pinagfa-fast yung ating emotion? Sino dito bagong kaalaman to sa kanya? Amen. Di ba paano natin pinagfa-fast ang ating kaluluwa? Kala ko ba, kumakain din ba yung kaluluwa ko? Kumakain ba siya ng ibang kaluluwa? Di ba? Ano ba yung, bakit ba kailangan mag-fasting ng kaluluwa ko? Di ba? Next po, layunin muna natin. Paibasa pa na sabay-sabay. 1, 2, 3. So, ang goal po natin, kaya tayo nagfa-fast emotionally, para hindi tayo maging emotion-led. Para hindi tayo sumusunod lang lagi sa ating emosyon. Kumbaga, hindi tayo dinidiktahan ng ating emosyon, pero maging spirit-led po tayo. Dahil malapit nang bumalik si Lord. Amen ba? At ang makakasama lang po sa pagbabalik ni Lord ay ang mga spirit-led. Bakit kaya? Bakit? Sa tingin nyo? Sige, sabihin ko na baka mawalan ako ng time. Sa emotions kasi, alam nyo ba na maaari din pala tayong magkasala. Ang emotions natin, normal yan. Normal na may nararamdaman ka, malungkot, masaya. Sino dito nararamdaman yon? Naiirita, nababad trip. Ano pa yung paaramdam nyo? Sabihin nyo sa akin. Worry. Ano pa? Boring ba? Boring? Maling dinig. Boring. Ano pa? Ano pa? Napupuot, galit, ano pa? Labas nyo lahat ng emosyon kayo, dali. Hihimagsik, ba't parang lahat negatibo? Ano pa? Nalulungkot. So lahat yan ay okay lang naman. Okay lang naman magkaroon ng emosyon. Yan po ay galing kay Lord. Naintindihan? Yan po ay binigay ng Diyos sa atin para ma-express natin or maramdaman natin yung ginagawa niya sa buhay natin. For example, may blessing kang naramdaman, na-receive. Anong mararamdaman mo? Ano yon? Emotion. Di ba? Okay lang yon. Bawa may pagsubok kang pinagdadaanan. Anong pwede mong emotion maranasan? Malungkot, takot, sakit. Di ba? Emotion yon. Okay lang yon. Pero paano natin nasasabi na emotional toxin na? Kapag kamali na, yung respond natin o tugon natin dun sa emotion na yon. At kung yung emotion na yon ay naglilid sa atin sa kasalanan. Sa ganung paraan, nagiging toxic siya ang ating emotion. Baka di natin alam,
Dahil doon lang sa emotion natin, hindi tayo makapunta sa langit. Kala mo kasama ka, no? Magagalitin ka. Kala mo kasama ka, no? Matampuhin ka. Kala mo kasama ka, mareklamo ka. Di mo pinapabago kay Lord. Nagiging toxic yung emotions natin, hindi pala tayo kasama. Ano yung meaning ng toxic? Ay, verse pala muna natin. Ito, sa Leviticus 16:31. Sabi dyan, ito ay araw ng ganap na pamamahinga, mag-aayuno kayo. So sa sa English, it is a Sabbath of solemn rest for you and you shall afflict your souls. So ito po ay utos ni Lord sa Day of Atonement. Sa Leviticus, no, sa Israel. Inutos niya na pahirapan nyo naman yung kaluluwa nyo. Ano ba yung kaluluwa? Ano yung nasa kaluluwa po? 3 bagay. Mali. Ano ba yun? Emotion, intellect or mind, will. Ayan. So yun po ay nasa soul. Sa utos ni Lord, afflict your souls. Pahirapan nyo naman yung souls nyo or yung emotions nyo. Yun yung specific natin ngayon. Paano pahihirapan pa? Di ba sabi, ano ba yan? Ang meaning ba niyan? Magpapahirap ako na hahayaan kong saktan nila ako, ganon. Yun ba yung afflict your soul? Hindi. Ang meaning po ng afflict your soul, pahirapan mo yung emotion mo, wag mo naman siyang sundin agad-agad. Di ba yun kasi yung mahirap sa soul Yung kapag hindi siya nasusunod. Tama ba? So kapag galit na galit ka, di ba? Tapos kapag hindi mo susundin yung galit mo, sino dito nahihirapang i-contain? Nagigets nyo ba? So, ganun tayo yung gawin natin. Pahirapan naman natin yung ating kaluluwa. I-contain naman natin yung ating emotion. Huwag tayong bumigay agad sa emotions. Na kung ano yung gusto ng emotion natin, yun yung susundin natin. Mali yung kanta talaga na kung ano ang nasa. Hindi na kasi tayo, parang may nakakaalam pa ba nung kanta na yun? Parang, kung ano ang nasa puso mo daw ay, sundin mo, mali yun. Dapat daw afflict our souls. Ito yung way ng pagfa-fasting natin. Pahihirapan natin yung ating mga emotion. Ayan. So bakit? Kasi nga merong toxic or toxins pala. May toxins sa ating emotion. Ano yung toxins na yon? Ayan, toxic. Anong meaning ng toxic? Pakibasa nga po. Ayan. Sino po nakakaalam nung logo nung toxic? 'Di ba? May lason, 'di ba? Yung may bungo. Tama na may X. 'Di ba? So tayo pala, 'di ba kapag nilaklak natin yung drink na ganun, yung may naka-X na ganun, ano mga pwedeng mangyari sa atin? Malason, mamatay, mapahamak. 'Di ba? So ganun din pala sa emotions. Yung emotions natin, pag may toxic, pwede tayong malason, mapahamak at mamatay. Gusto niyo yun? Ayaw din ng Lord yun. Kaya niya ito tinuturo sa atin. Ulitin ko, ang emotions natin, kapag may toxins, pwede kang malason, pwede kang mapahamak, at pwede kang mamatay. Kaya ang katurang pong ito ay babala ng Panginoon sa atin. Ayaw kanyang mamatay. Ayaw kanyang malason. Amen ba? Ayaw kanyang mapahamak. So ngayon, sino dito, parang nahihirapan pa. Ano ba yun? Emotion, yun na nga lang yung akin susundin pa si Lord. Diba? Pagtatampo na nga lang yung gusto kong gawin sa buhay Pagre-rebelde na nga lang Diba? Pero maging willing po tayo. Bakit? Salvation. Yung pwedeng mawala sa atin. Pwede po tayong mapahamak. Sino dito aamin? Minsan emotional siya. Wala. Sino ito aamin? Minsan emotional siya. Ako din. Ayan, ako din ay minsan emotional. So, hindi lang tayo, meron pong tao sa Bible na sila ay mga emotional. Sige po, next, mga taong emotional sa Bible. Number 1, si Moses. Sino po dito nakakilala kay Moses? Anong ginawa niya? Sa Israel. Sino siya doon? Siya yung leader ng Israel. Ayan, so yung story po na to, ayan, isang araw, naglalakbay po yung bayan ng Israel. Ano daw ginagawa? Kapag ka naglalakbay ka, anong pwedeng mangyari sa'yo? Magutom, ano pa? Mauhaw, mapagod. Ayan. So, syempre, ano yung hahanapin mo kapag kapagod ka na, uhaw ka na? Ano pa? Ayan.
Tubig. Ayan, so, yung time na to, naglalakbay po ang bayan ng Israel sa ilang desyerto to, ha? Imagine niyo na lang gaano kainit yun. Di ba tayo nga naglalakad lang sa palapatin. Init na init tayo. Naglalakad tayo paakyat ng church. Di ba? Hingal na hingal. Tama ba? So sila din, hingal na hingal, pagod na pagod, gusto nila ng tubig. So ngayon yung bayan ng Israel, imagine niyo gaano sila kadami, isang bansa. So sabi nga ni Pas M kanina, 100,000, hundreds of thousands sila. So imagine niyo yung ganong kadaming tao sumisigaw kay Moses, Moses! May tubig! Ano kaya mararamdaman mo kung ikaw si Moses? Magagalit, maiinis, mababad trip, di ba? So ngayon, si Moses, yun yung naging kasalanan niya, siya ay nagalit. Inutusan siya ni Lord na humarap ka sa batong ito at sabihin mo sa kanyang magbukal ng tubig. At bubukal. Pero dahil sa kabad tripan at sa kagalit-galit, no na nangyari, nagalit si Moses. Anong ginawa niya? Pinalo niya yung bato. Kaya po yung lumabas doon ay bitter. Ano po sa Tagalog yung bitter? Mapait. Mapait na tubig. Oo. Kasi sa galit siya dahil sa galit, kaya siya lumabas. At ang masama dyan, yung nangyari kay Moses, dahil lang sa kanyang toxic emotions. Dahil sa kanyang galit, anong nangyari sa kanya? Sabi dito, hindi kayo ang magdadala sa bayang ito sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Imagine, dahil nagalit lang si Moses, 40 years siyang naghirap para i-lead yung buong Israel, hindi siya kasama sa lupang pangako. Hindi siya kasama sa langit. Hindi siya pinapasok ni Lord dahil lang sa emotional toxins. Tama ba? Sino dito magagalitin? Di ba, sabi niya, ayoko na nga. Ayun. Gusto mo bang mapunta ayaw mo bang mapunta sa lupang pangako? Ayaw mo ba? Yes, ayun, naikinig. So, pwedeng mangyari yan sa atin, no? Kung tayo ay ganito din mag-respond sa ating emotions. Next po, sino pa? Si Peter. Ayan, sino nakakakilala kay Peter? Amen. Anong ginawa ni Peter? Sige, kwento ko na lang para mabilisan tayo. So ito po ay, yun nga, katulad ng, natuwa kasi talaga ako nung inaral ko siya. Altar call talaga siya after. Pwede ba pa-flash ulit yung verse 30? Yung flinash natin kanina. Ayan. So after ng altar call, si Jesus po at saka si Peter ay nag-usap. So sabi ni Jesus sa kanya, darating yun, sa araw, tatatawa mo ako. Sabi niya gano'n. Pero sabi ni Peter sa kanya, hindi ko gagawin yun over my dead body. Sabi niya, kahit ako'y mamatay. At ito po yung nangyari after ng worship. Ayan. So sabi dito sa verse 30, after singing songs, they went out to the Mount of Olives. So dito, after ng altar call, or after ng worship, tuwing altar call, ramdam na ramdam mo yung presence ni Lord. Sobrang good mood ka, kaya ang bilis mong mangako kay Lord. Tapos, pag nangako ka kay Lord, ano nangyayari? Paglabas, pag nasa umiyak, anong mangyayari dun sa pangako? Napapako. Di ba sabi mo dito sa harapan, Lord, di na ako ulit iinom. Di ba, pero paglabas, may hawak na namang bot. Minsan lang eh. Hindi talaga tayo nabago, na ano lang tayo, nadala lang tayo ng emosyon natin dito. Sobrang ng presence ni Lord, tuwang-tuwa ka lang, sige na. Di ba, ganun tayo kapag ka sa normal na tao. Dahil kapag tuwang-tuwa ka sa isang tao, mangangako ka sa kanya nang di mo naman talaga gusto mong ipangako. O sige, ibibili kita ng car. Sa mga bata, pagka mabait sila, pero pag nasa SM na kayo, di mo naman binibili. Di ba, dahil lang natutuwa ka sa kanya, tama ba? Ba't ba ka nangako ako, tuloy nagwawalay bata? Nagigets nyo? So meaning, dahil sa ating emotion. So sobrang overjoy, nangangako tayo ng hindi natin napapangatawanan. At hindi natin namamalayan, nagkakasala pala tayo. Kasi hindi ka tumutupad sa pangako mo kay Lord dito. Marami sa atin ganun. Wala tayong commitment, emotional lang. Naghahanap lang tayo ng iyak, ng masarap sa feeling. Pero kapag ka nandyan na yung dapat natin gawin for the Lord, nawawala tayo. Lord, taas ka ng kamay pero pag magko-conquest na, nasan ka? Nakatago ka na.
Pinapakompleto sa'yo yung balasik, ayaw mo na. Pinapa-attend ka ng ministry meeting, hindi po ako pwede. Pero tayo, emotional dito, iyak tayo ng iyak. Nagigets niyo yun? Emotions po is not presence of God. Hindi yung presensya ng Diyos, baka mamaya nadideceive tayo. Na porket umiyak ka dito, nabago ka na. Hindi. Mapapakita yon kung tayo ay sumusunod sa Kanya. Kaya hindi mo kailangang intayin din yung emotions para masabing kinakausap ka ni Lord. Hindi kasi ako naiiyak eh. Hindi kasi ako natatouch. Kaya wala pa akong breakthrough. Hindi ganun yun. Kaya po ngayon, tinuturuan tayo ni Lord, huwag kang aasa sa emosyon. Huwag kang magpapanguna sa emosyon. Gigets nyo? Baka tulala kayo sa akin, hindi nyo naiintindihan. Amen po. Ulitin natin, yung emotions po, hindi yan yung presensya ni Lord. Pwedeng yan ay bunga ng presensya niya, oo. Pero yung tamang result para makita talaga yung pagbabago ay yung pagsunod natin, paglabas natin dito. Paglabas mo, pag-alis mo dito sa altar call. Amen po. So sabi sa katabi, huy, tigil na natin yung pagiging emotional. Pwedeng umiyak dito, pero paglabas dapat na bago. Amen po. Tayo tulad kay Peter. Alam si Peter, yun nga, after nito, na-condemn siya. Kasi nangyari yung sinabi ni Jesus. Tinatuwa niya si Jesus 3 times. 'Di ba? Pero ang maganda, dahil nga si Jesus ay merciful, nung siya ay na-resurrect, tinawag niya ulit si Peter. At si Peter ay ginamit para mahayuan ang 3,000 na tao tumanggap sa kanya. So tayo, mga emotional sa altar call. 'Di ba? May pag-asa pa. Pwede pa tayong mabago ni Lord. Merong resurrection. Amen po. O parang di ka masaya. Ano ba yan? May kausap pa ako. Andiyan kayo napapaus na din. Ikausapin niyo ako. Amen po. Amen. Next po. Number 3. Ayan si Judas. Ano naman kayang emotion tong si Judas? Ayan, so alam naman natin yung nangyari sa kanya, no? After niyang ibenta si Jesus Christ sa mga Romano, anong ginawa niya? Nagbigti. Sabi niya dyan, no? Inihaki si Judas sa loob ng templo ang 30 pirasong pilak at pagkaalis doon, siya ay nagbigti. So sad. Siguro nung time na yan, nung na-realize ni Judas na, bakit ko ba kasi tinatuwa si Jesus? Siguro nagsisisi siya, no? Siguro may regret. Siguro may panghihinayang. No? Pero hindi niya na-overcome yung ganong pakiramdam. Yung lungkot, yung depression, hindi niya na-overcome. Hindi siya lumapit sa Diyos para humingi ng tawad. Hindi siya lumapit sa Diyos para mag-sorry, para bumawi. Hindi na yun ginawa. Nagpadala siya sa kanyang emosyon. At anong nangyari sa kanya? Siya ay nagbigti. Marami nagtatanong sa akin, si Judas ba? Ganun lang niya. Kawawa naman siya. Ginawa pa siya ni Lord para itatuwa lang si Lord. Tapos mamamatay. Sagot ko, hindi. Merong free will si Judas. Kung siya hihingi ng tawad o hindi. Yung pagbibigti, choice niya to. Ito ay dulot ng kanyang emotional toxins. Amen po. Hindi will ni Lord ang suicide. Never. Hindi niya yung gusto na dahil sa kalungkutan natin, tahag to the point na magpakamatay tayo, hindi niya yung gusto. Ang gusto niya, kung meron tayong kalungkutang nararanasan, yung pain, yung dalamhati, lalapit tayo sa Kanya. Yung pangako niya, my yoke is easy. Ibibigay niya sa atin yun. Pagpapahingahin niya tayo sa Kanya. Amen po? So ganon. Ang lungkot, di ba na nangyari sa Kanya? Dahil sa Kanyang emotions. Dahil siya ay napangunahan ng Kanyang emotion. Ano nangyari sa Kanya? Tegi. Di ba? Sino dito gustong wag naman, ano? Wag. Hindi ko natatanong. Ayan. Pero hindi lang physically, no? Pero katulad na sabi ko kanina, pati spiritually. Pwede tayong mamatay spiritually. Amen po. So, ang lungkot lang kasi bukod dyan, sige, i-flash po na natin, paano tayo nagkakaroon ng toxins sa ating emotions. So, kanina ko pa ito actually nababanggit. So, dito makakahula. Ano yung toxic sa ating emosyon? Bakit siya nagiging, ano po yun? Kapag sobra, ano pa?
O huwag kasagot yung nasa per service, syempre. Ala na. O sige, next po. Pakibasa ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. So meaning, ang emotions po natin valid. Ang emotions natin totoo. Totoong malungkot ka, totoong nahihirapan ka, totoong masaya ka, totoo yun lahat. Pero paano siya nagiging kasalanan? Paano siya nagiging toxic? Paano siya nagiging poisonous, harmful, causing death sa atin? Kapag tayo ay nagre-respond dun sa emosyon na yun, ng ayon sa mundo, hindi sa salita ng Diyos. So paano nangyayari yun? Kapag kagalit ka, di ba, ano ginagawa mo? Para ka din katulad ng unbeliever, wala kang pinagkaiba ng pagyaw ka din. So dito, parents, di ba, nabubulyawan pa rin yung anak. Wala kang kwenta! Wala kang mararating! Totoo yun, nangyayari yun kahit sa Christian family. Bakit? Kasi we are still emotional eh. Nagre-respond tayo ng katulad nila. Di ba, meron kang pagkatampo, ayan, di ako attend. Di ba? Kasi nagtatampo ako, di ako attend ng core. Bad trip ako. May nangyaring gano'n sa member ko eh, pero nagbago na siya. Di ba dahil emotional eh. Hindi ako attend ng church ngayon kasi galit ako kay Kuya Ezra. O kaya galit ako kay Pasem kasi panipatama sa akin ni Pasem, hindi naman niya alam yung nararamdaman ko. Hindi ako attend. Di ba ganun tayo sa school, kapag ayaw mo yung teacher, magkakating ka. Yung boss mo, pagka iniiwasan mo, di ka attend ng meeting. Di ba ginagawa din natin yung mga makamundong kaugalian sa spiritual. Naintindihan? So kaya pala yung emotions natin ay nagiging toxic. Pwede naman na sana kung may galit, kung may pagkatampo, nanghingi tayo ng tulong kay Lord. Amen? Dapat ganun yung respond natin bilang isang Kristiyano. Ano ang bunga ng mga toxic, no? Kung mayroon tayong emotional toxins, yun ba yung kasunod? Sige pa i-flash. Ay, yung verse muna. So, ito yung verse natin. So, hindi daw po natin nagagawa yung mabuti, kalugod-lugod at kalooban ng Diyos dahil naikiayon pa tayo sa mundo. Si Rito minsan aminado. Wala siya pinagkaiba sa kapitbahay. Diba? O para tayong naninira, minsan sila pala, ganun din tayo. Okay, next po. Doon na tayo sa bunga. Ayan, bunga ng pagkakaroon ng emotional toxins. Number 1, pakibasa pa na sabay-sabay. 1, 2, 3. Ayan. So dahil emotional ka, imbis na may leader ka na, ngayon ano ka? Baby ka pa rin. Nahihinto yung growth mo. Kasi kapag ka napagalitan, kapag ka napagsabihan, kapag ka na-on-one ni Pasem, pagka na-mention sa GC, magtatampo. Ayoko na. Wala man ako bayad dyan, tapos sila pagalit sa akin. Nagli-leave the group. Nagde-deactivate, di ba? Ayaw magpa-follow up. So, ano nangyayari? Nahihinto yung growth natin. Yung dapat, ang dami-dami mo nang alam kay Lord. Yung dapat kompleto na yung 12 mo. Tama, nahihinto yung growth natin eh. Paulit-ulit tayo sa kasalanan. Ano pa sabi dyan, baby forever? Kasi nung nagpe-pray nga po, katulad sabi ko kanina, nakita ko ng baby umiiyak. Yun daw pala tayo, kapag tayo ay emotional, mukha tayong babying iyak lang ng iyak. Nakada konting pala. Alam mo yun? Magtatampo kita sa nanay ko. Di ba? Pagka nasa pagsabihan ng ka-member. Nagigets nyo? Si Rito gusto baby forever. Ayaw natin. At ang baby po ay di nakakarating sa langit. Amen po. Hindi tayo makakarating sa langit as converts, pero as disciples of Jesus Christ. Amen po. So, wag tayong umasa na kahit tayo emotional, tayo pupunta sa langit para parin ka naman ni Lord. Hindi. Kailangan natin siyang i-overcome. I-overcome natin yung ating emotions. Hindi tayo maging emotion-led, katulad nga ng layunin natin, maging spirit-led tayo. Yung kahit anong nararamdaman mo, susunod ka.
Susundin mo yung spirit mo, hindi yung sinasabi nito. Amen. Next po. Nagiging soulish Christians. Ay, ito na nga yung sabi ko, nakaayon lang tayo sa kung ano yung sinasabi ng soul natin. Kung kailan mo lang, trip mag-attend ng church, doon ka lang pupunta. Kung kailan mo lang sumama sa linis, doon ka lang maglilinis. Di mo siya sasama sa schedule mo. Kung kailan mo lang mag-minister sa tao, kung kailan ka lang free. Kung ano yung nasa pakiramdam natin, yun lang yung sinusunod natin. We are soulless Christians. We are not spiritual Christians. Kasi tingin natin, ang spiritual life, parte lang ng buhay ng tao. Ito ulitin ko ha, nasabi ko na to before, pero ulitin ko sa inyo, ang pagiging spiritual po ay hindi lang isang parte ng buhay mo. Spiritual life is a life of a Christian. Dapat sa trabaho, spiritual ka. Sa bahay, spiritual ka. Sa school, spiritual ka. Hindi sa church lang. Nagigets niyo yun? Kapag tayo ay dito lang sa church Christian, soulish Christian ka, sa bahay iba ugali mo, sa school iba ugali mo. Soulish Christian lang tayo. Intindihan? So yan po ay napipigilan kung tayo ay napapangunahan ng ating emosyon. Emosyon natin ang nasusunod. Tinatamad po ako. Ngayon na. Di po muna ako attend. Umuulan, malamig. May prosesyon po, traffic. Piyesta po sa amin, binyag po Diba? Base sa pakiramdam ng tao. At nakakalungkot kasi sige yung kasunod niyan. Kapag nangyari yun, yung number 3, sabi dyan, yung emosyon mo yung magkokontrol ng buhay mo. Gusto mo ba yun? Yung galit, magkokontrol ng buhay mo. Araw-araw kang galit, gusto mo yun? Yung tampo, magkokontrol ng buhay mo. Araw-araw kang nagtatampo. Lahat ng tao, pinagtatampuhan mo. Gusto mo yun? Wala kang bati. Lahat ng relasyon, sira. Ayaw mo magbaba ng pride. Ako, muntik na ako dun mayroon akong relationship na muntik masira. Pero buti na lang, binabago tayo ng Panginoon araw-araw. No? Kung ang hinahayaan natin nagkokontrol sa buhay natin na yung emosyon, wala, dun tayo sa number 4. Sige po, pa-flash. Nawawala tayo sa kalooban ng Diyos. Ito yung pinakamasakit sa lahat. Diba, hindi ka na nga masaya dito sa lupa kasi lagi kang galit, diba? Wala kang kabati, wala kang friends. Wala ka pa sa kalooban ng Diyos. Pag tayo ay emotional. Or pag tayo ay emotion-led. Gusto ba natin yun? Ayaw. At ayaw din yun ng Lord. Kaya nga ito tinuturo niya sa atin. Huwag ka nang maging emotion-led. Afflict your soul. Pahirapan natin ang ating emosyon. Siya ang sumunod sa atin. Siya ang sumunod sa spirit natin. Hindi yung emotion, dun tayo nag-sway. No, emotion yung ating kontrolin. Amen po? As an application, ayan na pala, afflict your souls. So sa fasting, so ngayon po, no, or especially sa mga ministers, magkakaroon tayo ng 2-week fasting. Normal na may irata tayo, magagalit, mababad trip, may mga mangyayari sa buhay natin na kagalit-galit. Pero anong sabi dyan? Afflict your soul. Paki-flash po yung mga susunod. Huwag magpapadala agad sa emosyon. Amen po, kung mabad trip ka, huwag kang susulok. Kung kasi nangyayari sa atin pag nabad trip Pag nagtampo, pag nainis, kalaban na lahat. Nasira na yung mood ng buong church. Nung buong family, di ka na makanti, tama ba yun? Di ka na maganon. Huwag nating sundin agad-agad ang ating emosyon. Pahirapan mo naman. Ayokong manood ng di ba, minsan kasi emotion kasi yung sinusunod natin kapag sinusunod natin yung pita ng laman. So, no tayo. Amen po. Ano pa, sabi dyan, itama ang emosyon ayon sa word. So, yung mga negative emotions natin, pwede po yung maitama kung tayo ay nagbabasa ng Bible. Sabi sa katabi, uy, basa-basa. Oo, para makakabasa ka ng promises ni Lord, di ka laging malungkot, makabasa ka ng mga pag-asa para, alam mo yun, di ka laging lugbok yung buhay mo. Amen? Makabasa ka ng
utos ni Lord para susunod ka na. Nagigets nyo yun? Alam nyo po, yung pagbabasa talaga ng Bible, malaki yung pagbabagong gagawin yan sa ating emotions. Kung nagbabasa ka ng mabuti, hindi nga nagbabasa ka lang ng may mga picturean lang, tas send. Amen? So I pray no, na talagang magkaroon tayo ng desire, emotion. Tama na. Yung spirit ko naman yung mag-arise. Amen po. And lastly, sabi dyan, paibasa nga po na sabay-sabay, 1, 2, 3. Make Jesus the controller of your heart. Kahit hindi na fasting, sa araw-araw na buhay, ipasakop ang emotions kay Jesus Christ. Ito kasi yung problema. Pag fasting, okay naman. Kaya namang kontrolin yung emotion. Fasting eh. Paano pag kayo normal na araw? Pag walang encounter? Pag walang church? Diba? O paano na? O sige, hindi naman ako fasting, pwede ko magmura. Ba, wala namang churchmate dito, pwede akong magalit. Diba? Pamilya ko lang naman to. Nagigets nyo yun? Ang problema natin, kaya tayo ay emotion-led pa rin, kasi nawala na si Jesus Christ sa control. Hindi na si Jesus yung controller ng puso natin. Yung mundo na ulit. Kung ano na ulit yung gusto mo. Kung ano na ulit yung nagpapasarap sa pakiramdam mo. Diba? Malungkot ka, imong-imo ka, enjoy na enjoy mo yun. Diba? Yun na yung sinusunod mo. Hindi na si Jesus Christ. Amen. Yung puso mo, yun na ulit. Hindi na siya kay Jesus. Kasi kung kay Jesus yan, kung ano yung gusto niya, yun yung susundin natin. Amen po. Kaya ulitin natin, make Jesus the controller of our hearts. At alam nyo, di naman kayo talo eh. Ano ba yan? Pati ba naman yung puso ko control? Alam nyo, hindi tayo talo. Kasi yung kabaliktaran nga nung bunga kanina, sabi doon, di ba, hihinto yung paglago natin. Kapag kasi Jesus yung nag-control ng buhay natin, hindi na maihinto yung paglago natin. Alam mo yun, lalago ka ng lalago to the extent na hindi mo alam. Kasi ganun kumikilos si Lord sa buhay mo. Spiritual Christian ka. Nakalakad ka sa plano ng Diyos. Amen po. Talo ba tayo doon? Talo ba tayo doon? So anong gusto natin? Sino may control? Ikaw o si Jesus Christ? Kasi alam mo, tama na yung pagpapahirap sa sarili mo. Ikaw lang nagpapahirap. Pinapahirapan mo yung sarili mong puso. Kasi hinahayaan mong kontrolin ka niyan. Pakontrol mo na kay Jesus ulit. Amen po. Sige po, sa lahat po nang nagdesisyong magsuko ulit ng buhay kay Lord, tayo tayong lahat. I-assess po natin yung ating mga sarili. Madalas, assess po natin yung ating mga sarili. At nandito po tayo para magsuko kay Lord. Lord, ayoko na ng buhay na emosyon ko yung nasusunod, nakakapagod. Nakakapagod. Walang kapahingahan sa buhay na emotion-led. Walang pag-asa sa buhay na emotion-led. Walang kaligtasan sa buhay na emotion-led. Kaya sa oras na to, bawat isa po sa atin, magdesisyon tayo na, Lord, tulungan mo ako na ibigay ulit sa iyo yung puso ko. Control my life, Jesus. Control my heart, Jesus. Sige po, pag-pray po natin yun. Control my heart, Jesus. Control my life, Jesus. Hindi na ako, hindi na emotion ko, pero ikaw. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Gawin po nating panalangin yung awiting ito. Jesus, be the center of my life. Hallelujah. Jesus be
the center of my life. In Jesus' name. Jesus be the center of my life. From beginning to the end. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus Sige po, be the i-enthrone ulit natin si Jesus Christ. my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Nothing else, Nothing else matters. In Jesus' name. Nothing in this world will do. Jesus. Yes, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. At the center of it all. Minsan pa po, let's invite Jesus to be the center. Jesus be the center of my life. Yes, Lord. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Lord. In Jesus' name. Yes, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Nothing else matters. nothing else matters. Yes, Lord, maging ikaw po yung pinakamahalaga sa aming buhay in Jesus' name. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, We sing from my heart. from my heart to the heaven. Jesus' name. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about From my heart. from my Sige po, gawin natin itong prayer. Taas natin yung ating mga kamay. Jesus be the center. Let's surrender to the Lord. It's all Lord, my heart is yours. My heart is yours. it's all about From my heart. from my heart to the heaven. Jesus be the center. All about you. Yes, it's all about you. From my heart. My heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart. From my heart to the heaven. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart. From my heart. to the heaven. Jesus be the center. Yes, Lord, be the center It's all of our hearts, of about our lives. you. Yes, it's
Hallelujah. Sa oras po na ito, sinasabi po ni Lord sa atin, bakit tayo napapangunahan ng ating emotion? Bakit natin sinusunod yung emotion natin more than Him? Kasi nawawalan po tayo ng tiwala sa Kanya. Kaya kung ano yung pakiramdam natin, kung ano yung gusto natin, kung ano yung feeling natin tama, yun yung ating nasusunod. So right now, as we sing this song again, ilagak mo yung trust kay Lord ulit. Na Lord, nothing else matters. Na okay lang sa akin kahit hindi ko masunod yung emotion ko kasi mas mahalaga ka. Maging ganun ulit yung heart natin in Jesus' name. As we sing this song, magsuko po tayo ulit ng buhay at ng tiwala sa ating Diyos at ng pananampalataya sa Kanya. Amen po. Sa lahat mo na nagde-decide, taas mo lang yung kamay mo. Tapos, Lord, from my heart to the heavens, just be the center. Sige, awitin po natin ulit. Hallelujah. From my heart Sige po. From our hearts, it's all about you. Yes, it's not about our work. It's not about our problems. It's all about Jesus Christ. Lord, tulungan mo kaming mamuhay ng ganitong buhay, Panginoon. Ikaw ang sentro. Sa ilang tungkol, Panginoon. In Jesus' name. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Minsan pa, from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Sabay-sabay po nating awitan, Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. Yes, Lord, in Jesus' name. Jesus be the center of your church, and every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus be the center of your church. Yes, Lord. Kami yung mga church na maging spirit-led, O God, na pinangunahan mo, Jesus. Jesus be the center of your church. From every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, we call the name Jesus. Sige po. Let's call the name of Jesus. Oh, let's speak the name of Jesus. Over our lives, over this church, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Let's speak the name of Jesus. The miraculous name, wonderful name of Jesus. Powerful name of Jesus. 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 We sing Jesus. Jesus. From my heart to the head. Jesus be the center. Yes, Lord. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's
Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus Christ. Hallelujah. Our Lord and our Savior, our King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus, na inako mo ulit yung aming mga puso. Thank you, Lord, na na-enthrone ka ulit sa aming mga puso, O God. Lord, salamat na hindi mo kami kinokondemn. Salamat, Lord, na hindi mo kami tinatalikuran, O God. Pero willing ka, Lord God, na pangunahan kami ulit. Thank you, Lord. At yung buong mong church, Panginoon. Salamat, O God, na ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas. Lord, I pray na sa bawat isa sa amin, magkaroon talaga kami ng desisyon simula sa araw na ito. Fasting man o hindi, susunod kami sa iyo. Susunod kami sa Spirit mo, O God. Susunod kami sa Holy Spirit in Jesus' name. Ito po yung comfort na sinasabi ni Lord sa atin. Hindi mo naman i-afflict your souls mo alone. Hindi ka lalaban sa world na to alone. You have the Holy Spirit. You have the power of the Holy Spirit. You have the gifts of the Holy Spirit. Pinupuno ka ng Diyos. Ine-empower ka, ine-equip ka ng Diyos. So you can be faithful until the end. Para ikaw ay maging Spirit-led. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We receive it, O Lord. Salamat sa change of heart, O God. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa oras po na ito, tayo po ay magpagamit sa pananalangin. Hallelujah. Maaari po tayong lumuhod lahat. Ngayon po panalangin natin ang healing at ang ating pamilya na pangungunahan ni Sister Rose Ann Roque. Sige po, let's pray. Hallelujah, Jesus, Lord. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Patuloy, Ama, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Patuloy na nagpapalinis po kami sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, hugasan mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon, sa mga oras na to, Lord God. In Jesus' name, Lord. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Ama, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para makalapit kami sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, at itinataas namin sa iyo, Lord God, yung lahat ng families, Panginoon, sa buong mundo, Lord God, sa buong Pilipinas, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, na magkaroon ng household salvations, Lord God, sa lahat ng pamilya, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, tulungan niyo po, Panginoon, yung bawat isa, Lord God, na makilala ka, Panginoon. In Jesus' name, lalong-lalo na, Lord, sa aming iglesia, Lord God, I pray, Panginoon, na yung mga hindi pa, Panginoon, nadadala yung kanilang pamilya, Panginoon, sa lugaring ito, Lord God, na hindi ka pa nakikilala, Lord God. I pray, Lord God, na kami po yung maging ilaw, kami yung magang asin, Panginoon, maging instrumento mo, Panginoon, para madala sila dito, Lord God, para makakilala din sa iyo, Lord God. In Jesus' name, Lord. Hallelujah, Lord God. Patuloy din, Lord. I pray for provision, Panginoon, sa lahat ng pamilya, Panginoon, ng bawat isa, Lord God. In Jesus' name, patuloy, Lord. Ikaw po yung magproteksyon sa amin. Ikaw yung magkaloob, Panginoon, ng mga pangailangan namin, Lord God. Patuloy, Lord. I pray, Panginoon, na patuloy na isustain mo, Panginoon, yung bawat pamilya, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa iyo, Lord God. Patuloy na nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng buhay nila, Lord God. Makita ka nila palagi, Panginoon. Makita nila, Panginoon, na buhay yung Diyos na sinasamba nila, Lord God. Makita nila, Panginoon, na yung Diyos nila, Panginoon, ay mabuti, Panginoon, at kayang ibigay sa kanila ang lahat, Lord God. In Jesus' name, Lord God, na hindi kami magpadala, Panginoon, sa mga emotions namin, Panginoon. Sa halip, Lord, talagang magpalid kami sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. I pray din, Panginoon, na patuloy, Lord, na bigyan niyo po ng kalakasan yung bawat isa, Lord, na makapag-share din, Panginoon, sa kanilang pamilya, Lord God, in Jesus' name. Tanggalin niyo po yung takot na inilalagay ng kaaway sa kanila, Panginoon, para hindi malid yung pamilya nila, Lord God, in Jesus' name, Lord God. At naniniwala din ako, Panginoon, na gagamitin mo yung bawat isa sa kanila, Panginoon, to lead their families, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Na makikita mismo sa kanila, Panginoon, kung sino yung Diyos na sinasamba nila, Panginoon.
upang mas mapalapit yung pamilya nila sa iyo, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Gayon din po, nilalapit namin sa iyo, Panginoon, yung mga may sakit, Panginoon, sa aming iglesia, Panginoon, maging sa lahat ng panig ng mundong ito, Lord God, in Jesus' name, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, at tinubos mo na kami, Panginoon, sa anumang sakit at karamdaman, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy na kiniklaim po namin, Panginoon, yung kagalingan, Panginoon, ng bawat isa, O Lord God, in Jesus' name. Hallelujah, Jesus, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo nais, Panginoon, mahirapan yung bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya tinubos mo kami sa karamdaman, sa lahat ng karamdaman, Lord God. Kaya, Lord, patuloy na tinataas ka namin, Panginoon. Patuloy na nagtitiwala kami, Panginoon, na anumang sakit, Panginoon, anumang karamdaman, Panginoon, na yung pagtatagumpayan namin, Lord God, sa pamamagitan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Lord God. In Jesus' name, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon, maging sa pamilya ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, sa kagalingan na patuloy na ibinibigay mo sa amin, Panginoon, na kahit hindi kami naging tapat sa iyo, Panginoon, patuloy, Lord, ikaw pa rin, Panginoon, yung nagbibigay ng protection sa bawat isa sa amin, at minamahal mo pa rin kami, maging yung mga pamilya ng bawat isa sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo para maranasan namin lahat ng ito, Panginoon. In Jesus' name, patuloy, Lord, tinataas ka namin, Panginoon, patuloy na sinasamba ka namin, pinapasalamatan, Lord God, in Jesus' name, Lord God. Amen. Ngayon po ipanalangin natin ang ating church goal at ang Body of Christ na pangunahan ni Brother Keith Torres. At tayo po'y patuloy na lumhod at manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Panginoon. Sa mga oras po na ito, Panginoon, ay patuloy kami lumulod sa harapan mo, Panginoon, at nananalangin, Panginoon. Nilalapit po namin, Panginoon, Panginoon, yung body of praise, Panginoon, ng church namin, Panginoon. Patuloy po na humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon, sa iyo, Panginoon, sa mga nagagawa naming kasalanan, Panginoon. Patuloy po na ilayo mo kami sa gawa ng kaaway, Panginoon, sa mga kasalanan, Panginoon, at mas palalimin pa ninyo, Panginoon, yung aming relasyon sa iyo, Panginoon. Patuloy po na dinadalangin ko, Panginoon, yung aming pastors, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng mabubuting pastors, Panginoon, na hindi kami pinapabayaan na makagawa ng mga kasalanan, Panginoon, ng mga makabundong bagay, Panginoon. Dinadalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo sila, Panginoon, ng strength, Panginoon, upang ma-overcome pa, Panginoon, yung mga challenges, Panginoon, na dumarating sa buhay nila, Panginoon. Maging sa church namin, Panginoon, dinadalangin po namin na bigyan niyo sila ng knowledge and wisdom, Panginoon, para po sa mga darating kong messages, Panginoon, na ibababa nila sa amin, Panginoon. Bine-bless po namin sila, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, yung mga leaders namin, Panginoon, dito sa church ng Roa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil di mo pinapabayaan yung bawat isa, Panginoon, na malinlang ng kaaway, Panginoon. Panginoon, ikaw po yung maging center ng bawat leaders, Panginoon, ng Roa Church, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng open heart, Panginoon, upang makapaghayo pa, Panginoon, ng sa pangalan mo, Panginoon. Mahihag nila, Panginoon, yung nagawa mong kabutihan, Panginoon, yung magandang balita na binaba mo sa amin, Panginoon, upang maligtas, Panginoon, yung bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, yung center ng church namin, Panginoon. Hindi mo hinahayaan na masira ito ng kaaway, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa matibay na pundasyon na binigay mo sa amin, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung church goals namin, Panginoon, sa darating na encounter, Panginoon, sa maging sa re-encounter, Panginoon. Patuloy po na baguhin niyo, Panginoon, ang bawat participant ng encounter, Panginoon, maging na re-encounter, Panginoon. Mas malilimin mo po, Panginoon, yung relasyon nila sa inyo, Panginoon. Pakita mo sa kanila, Panginoon, yung katotohanan, Panginoon, yung kabutihan na ginawa mo sa kanila, Panginoon. I-open mo, Panginoon, yung eyes sila, Panginoon, sa mga gawa ng kasalanan, Panginoon, upang tuluyan na silang malayo dito, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoon, yung paglipat ng church namin, Panginoon, na i-lead mo kami, Panginoon, sa magandang place, Panginoon, kung saan mas darami pa kami, Panginoon, mas lalago pa, Panginoon, yung church namin, Panginoon, para sa iyo, Panginoon, para makapaglingkod kami, Panginoon, na buong puso sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ipanalangin natin ang bansang Pilipinas at ang ating mundo na pangunahan ni Sister Rogelio. Ayan, sige po, panalangin po natin ang bansang Pilipinas.
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon, patuloy po, Panginoon, na nilalapit namin sa iyo, Lord God, yung bansang Pilipinas, Lord God. Salamat, Lord God, dahil hindi mo pinababayaan yung aming bansa, Panginoon. Salamat, Lord God, sa pagprotekta mo, Panginoon, sa aming bansa, O God. Dalangin ko po, Lord God, na patuloy na makakilala sa iyo, Lord God, yung aming bansa, O God. At dalangin namin, Lord God, na kumalat, Panginoon, yung magandang balita, Panginoon, sa aming bansa, O God, in Jesus' name, Lord God. Lord, patuloy na tulungan mo po, Panginoon, na tumayo yung bawat anak mo, Lord God, sa bansang ito, Lord God, at patuloy na makipaglaban, Panginoon, sa totoo, Lord God, in Jesus' name, Panginoon. Lord, patuloy po, Panginoon, na ikaw po, Lord God, yung manguna sa aming bansa, O God, in Jesus' name, O God, at patuloy na i-strengthen mo po, Lord God, yung mga government officials namin, O God, simula sa aming presidente, O God, maging po, Panginoon, sa mga namumuno, Panginoon, sa pinakamababa, Lord God, na tungkulin, Lord God, naniniwala kami na ikaw po yung nagluklok sa kanila, Lord God, kaya po naniniwala kami na hawak mo yung bansang Pilipinas, O God, in Jesus' name, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na ikaw nga po yung magbigay sa kanila, Lord God, ng malinis na puso, Panginoon, yung pusong handang maglingkod, O God, in Jesus' name, Panginoon. So, Lord God, na handang maglingkod sa mga mamamayan mo, Panginoon, in the name of Jesus, O God. Lord, patuloy po na winawasak namin yung korupsyon sa aming bansa, O God. Yung pagiging gahaman, Lord God, ay alisin mo po sa aming bansa, O God. Maging yung crab mentality, O God, in Jesus' name, Lord God. Patuloy na alisin mo sa aming bansa, Lord God. I pray na magalak kami, Panginoon, sa mga na-achieve ng kababayan namin, O God, in Jesus' name, O God. Patuloy po, Lord God, na ingatan mo po, Panginoon, yung mga kababayan namin na nasa ibang bansa, O God. Patuloy na ikaw yung magbigay sa kanila ng strength, O God. At patuloy na I pray na makakilala din po sila sa Lord, O God, in Jesus' name, Panginoon. Patuloy din po, Lord God, na dinadalangin namin sa iyo, Lord God, yung provision, Panginoon, sa aming bansa, O God. Lord, patuloy na ikaw po yung humawak sa ekonomiya namin, Panginoon. Patuloy, Lord God, na I pray na makabawi yung agriculture namin, O God, in Jesus' name, O God. Lord, patuloy na protectionan mo po, Panginoon, yung aming mga pananim, Lord God, sa ulan, sa tindi ng init, O God, in Jesus' name. Lord, naniniwala kami, Lord God, na yung bansang ito ay di magkukulang, Lord God, hindi mauubos yung mga natural resources, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin, O God, in Jesus' name. At patuloy, Lord God, na protectionan mo din po, Panginoon, yung aming mga sundalo, Lord God, na nasa West Philippine Sea, O God. Dalangin ko, Lord God, na ikaw yung mag-ingat sa kanila, Lord God. I pray na yung katarungan, Lord God, yung pagiging patas, Panginoon, yung manatili, Panginoon, sa aming bansa, O God, in Jesus' name, O God. Lord, naniniwala kami na walang maliit o malaking bansa, Lord God, dahil lahat, Lord God, ay mahal mo, Panginoon, at lahat ay ingatan mo, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa pagiging tapat mo sa aming bansa, O God. Patuloy na I pray na makita rin, Panginoon, ng ibang bansa, Lord God, yung Pilipinas, Lord God, na sumusunod sa iyo, Lord God, yung Pilipinas, Lord God, na ikaw yung Diyos, O God, in Jesus' name, Panginoon. Lord, patuloy na I pray na kumalat yung salita mo, Lord God, una dito sa aming bansa, maging sa mga kalapit namin mga bansa, O God, hanggang sa buong mundo, O God, in Jesus' name, O God. Patuloy na ikaw yung mahayag, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, pwede po tayong humanap ng ating pwesto. Magkakaroon po tayo ng quiet time. Pwede po tayong mag-pray sa mga goals natin o kung kausapin natin si Lord.
Sige po, dahil po wala na po tayong oras, pwede po natin ituloy yung quiet time natin sa bahay. Ayan, meron po bang gusto mag-testimony sa ginawa ni Lord sa habong ito? Meron po bang gustong mag-testimony? Ayan, si Sister Julie daw po. Ay, hindi ba? Meron po ba? Si Ate Armaine? Ay, meron po ba? Ayan. Kung wala na po, tayo po'y dadako na sa ating tithes and offering. Sige po, tayo po'y mag-ready na. Tawagin na po natin yung speaker sa ating tithes and offering na si Sister Jen Espin... Bago na po ang aking apelido. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Ang topic po natin ngayon ay 10 reasons why tithing does not work for some people. So, siguro may mga ilan sa atin na nagtatanong, bakit kaya nagtitithes naman ako? Bakit parang wala namang ginagawa si Lord? So, ito pala yung reason niya. Meron tayong verse dito. Sabi niya, tithing does not work for some people because it is not the first thing they give. Sabi sa Nehemiah chapter 12 verse 43 to 44, also that day they offered great sacrifices and rejoiced, for God had made them rejoice with great joy. The wives also and the children rejoiced. So the joy of Jerusalem was heard even afar off. And at that time were some appointed over the chambers for the treasures, for the offerings, for the first fruits, and for the tithes, to gather into them out of the fields of the cities the portion of the law for the priests and Levites. For Judah rejoiced for the priests and for the Levites that waited. Nehemiah chapter 12 verse 43. So the tithe is the first fruit daw of your increase. First fruit, ibig sabihin, pag naka-receive po tayo, si Lord dapat yung unang nakikita natin dun sa na pinagkakaloob niya sa atin. It is not the last fruit of your surplus. Ano ibig sabihin nito? Kapag naka-receive kasi tayo minsan, ano ba yung una nating naiisip? Di ba yung mga bayarin? Ay, magmi-milk tea muna ako, deserve ko to. Di ba? Shopee, Lazada. Yung kasi yung karaniwan Hindi ko naman sinasabing lahat. Pero kadalasan, kinukumpute agad natin yung mga bayarin. Hindi muna natin naaalala na, ay, sa Lord nga pala galing to. Thank you, Lord. Na hindi muna natin itinatabi yung 10% na pag na-receive ko yung sahod ko, teka muna, yung 10%, magkano ba to? Dapat yun yun yung kinukompute natin, hindi yung mga bayarin. Yun yung gustong ipaalala sa atin ng Lord kasi minsan nakakalimutan natin yun. So, yun po yung sinasabi niya. Sabi pa dito, tithe is a ministration of respect and honor to God. So, sa pamamagitan ng pagtitithes natin, na papakita natin yung respeto natin sa Panginoon kasi sa Kanya naman talaga nanggagaling lahat ng natatanggap natin, hindi lang sa financial, sa health, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, sa Kanya nanggagaling yun. So, siya dapat yung unang ginoglorify natin, hindi yung mga bayarin. Perhaps, the greatest show of respect and honor to God is in the fact that it is the first thing you do with your money. Yun nga yung sinasabi ko kanina na dapat yun yung una. The tithe changes in its very nature when it is not... The tithe changes in its very nature when it is not done first. So, ang linaw po nito, nababago pala siya. Sabi dito, changes in its very nature. So, kahit hindi kalooban ng Lord hindi kalooban ng Lord na mabago yun kung sinusunod lang sana natin. When it is not done first. Kung nilalas natin siya, nababago tuloy. Imbis na i-bless tayo ng Lord, ayun na yung blessing, umuurong tuloy Kasi hindi yun yung unang naiisip natin. So, kusa pala siyang nagbabago. Hindi siya binabago ng Lord. Kaya siya nagbabago kasi sa pagbabago ng puso natin, nang hindi pagbibigay ng first fruit natin sa Kanya, nang hindi pag-glorify sa Kanya. Ano pa sabi dito?
This may be the reason why somebody may give 10% of his money but not see the increase. Di ba? Meron iba sa atin, binigay ko naman yung 10%, bakit parang wala namang ginawa si Lord? Ano ba kasi yung ginawa mo nung na-receive mo? Inuna mo kasi yung bayarin eh. I-compute ko muna nga yung bayarin, tingnan ko kung aabot yung 10%. May ganun kasi di ba? May mga ganun tayong mindset, hindi ko sinasabing lahat, pero ganun kasi yung nakikita ng Lord sa atin na gusto niyang baguhin. Kasi gusto niya ma-receive natin yung pagpapala na nilaan niya sa atin dahil sa pagiging tapat natin sa Kanya. Yun. Testimony ko lang din po, no? Kasi ako wala akong trabaho, pero umaasa lang ako kay Jason. Pero gusto ko kasi makatulong sa kanya kahit papano. So, nagtinda ako ng yelo sa ice candy. Sa pagtitinda ko, yung puso ko naging excited kasi natutunan ko na yung sa tights dati, hindi ko kasi to alam. Naging excited yung puso ko na, magkano kaya kikitain ko sa buwan na to? Gusto ko nang makompute yung 10%, ganyan. Eto na, compute na ako ng mga barya. Tapos yung 10% niya, hindi siya ganun kalaki, i-reveal ko na din kung magkano, no? So, naka 2,600 ako noon. So, magkano lang yung 10% doon? 260. So, excited akong isama siya doon sa tithes ko monthly. Sabi ko, Lord, thank you, ganyan. Siya talaga yung pinupuri ko. Tapos, alam ko na ibabalik mo naman sa akin to siksik, ligili at umaapaw. Ganun yung puso ko, yung joy ko. Tapos, ito na nga, lumipat na 1 buwan. Alam mo yung ginawa ng Lord? Ginawa niyang dinoble niya yung kita ko. Yung 2,600, naging 5,200 yata or 300. Ganon siya kumilos kasi nakikita niya yung puso natin nakikita niya yung katapatan natin. So yun, gusto po niya sabihin sa lahat sa atin na napakahalaga na pag nakaka-receive tayo, nagiging tapat din tayo sa Kanya kasi kung tapat tayo sa Kanya, doble, triple pa yung kaya niya ibigay sa atin. Huwag tayong mag-alinlangan. Minsan kasi may pag-aalinlangan sa dami ng bayarin, di ba? Pero hindi niya tayo papabayaan. Oh. So dahil po dyan, taas natin ating mga kaloob. Ayan. Pagdasal po natin siya. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Panginoon, sa message mo sa amin, Lord God. Thank you sa pag-open mo ng heart namin, pagbabalik mo ng loob namin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, Lord God, kahit na madalas hindi kami nagiging tapat sa iyo. Alam ko, Panginoon, na kinakausap mo kami, na pinipilit mo kami na makita yung mga pagpapala na karapat-dapat na ibigay mo sa amin. Yung mga pagpapala na dapat nare-receive namin. Gusto mong ma-receive namin to, kaya ganito yung message mo sa amin ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patawarin mo kami, Lord God, sa kasalanan namin, sa mga pagkukulang namin sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagdududa, sa mga pag-aalinlangan na nakintal sa aming puso. Baguhin mo ngayon, Panginoon, ngayon yung mga puso namin at gawin mong tapat, Panginoon, yung mga puso namin katulad ng katapatan na pinagkakaloob mo sa amin. Gawin mong payapa yung puso namin sa pagbibigay at pagbabalik sa iyo, Panginoon, ng mga bagay na ipinagkaloob mo sa amin. At naniniwala kami, Lord God, na yung mga pusong tapat at nananalig sa iyo, yung mga pusong nananatiling tapat sa iyo ay hindi mo pababayaan po, protektahan mo. At yung provision, Lord God, na para sa amin na ibibigay mo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, Lord God, gino-glorify ka namin, pinapapurihan ka namin sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Lord God. Salamat, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. And sige po, pwede na po tayo lumapit sa harap. All my dreams, my plans, and my hopes are placed in your hands. 'Cause I know Amen. Ayan. By the way po, sa lahat ng mga gustong magpa-pray for birthday, healing, o kung ano pa man, pwede po tayo magstay after the service. Masaya ang lahat. Emotion-led na ulit. Ayan. Okay, sige po, tayo lahat ay tumayo. Tanggapin po natin ang benediction ng Panginoon. Sino spirit-led na? Amen! Amen! Hindi nagpapadala sa emotions. Ano? Amen po. Amen. Let's declare that naman. Declare mo nga sa katabi mo na simula ngayon, hindi ka na magiging emotion-led. Si Lord na isusundin mo, hindi na yung puso mo. Amen. Sige po, taas natin ang ating mga kamay.
May the Lord God Yahweh bless you and keep you, make His face shine upon you and be gracious to you, lift His countenance upon you and give you shalom, at ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan na nagmumula kay Heso Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat, at ang lahat ay magsabi ng Amen! God bless everyone! Picture Paantay na lang po ng announcement. Amen. Paano pasama sa prayer?